Mahalaga ang katumpakan sa modernong digmaan. Alam na natin yan, di ba? Walang bagong revelasyon. Pero mukhang hindi pa rin alam ng Rusya kung paano gumawa ng bombang tumatama sa target. Sa totoo lang, yan ang lumalabas base sa sunod-sunod na mga insidente na nagpapakita na ang mga glide bomb ng Rusya ay hindi naman talaga lumilipad papunta sa dapat nilang puntahan. Saktong tumama ang mga bomba sa tropang Ruso. May bumobomba sa Rusya at hindi ito ang Ukraine. Kahit anong gawin ng Rusya, hindi nila mapigilan ang sariling pagbomba. Ayon sa Ministry of Defense ng UK, Ang mabilisang glide bomb campaign ng Russia laban sa Ukraine ay nagdulot ng malalaking kapinsalaan. Ipinapakita ng mga insidente ng friendly fire mula sa mga ataking yon na dahil sa iba't ibang problema at di maayos na pamamaraan, madalas binobomba ng Rusya ang sarili nila. Ayon sa MOD, pinapatunayan ng mga insidenteng ito ang patuloy na pagkakamali ng Rusya sa paggamit ng kanilang mga bala sa mga target na gusto nila. Sa madaling salita, Rusya, bakit mo pa ulit-ulit na tinatamaan ang sarili mo? Walang sagot ang Kremlin at kitang-kita sa datos na matagal ng problema ito sa Rusya mula nang gamitin nilang glide bomb sa digmaan. Sinuri ng MOD ang mga footage mula sa open source intelligence group gaya ng Astra at nadiskubre na 25 glide bombs nang ibinagsap ng Rusya sa sarili nila at sa mga sinakop nilang teritoryo sa Ukraine ngayong 2026. Iyan ay friendly fire rate na 5 malalaking bomba bawat buwan ang bumabagsak sa mga sundalo at sibilyan ng Rusya nang hindi kailangan kumilos ng Ukraine. Mga piloto ng Rusya ang lumilipad at tinatamaan ang sarili nilang mga tao sa harap ng lahat. Maganda ang balita. Unti-unting gumagaling ang Rusya sa sarili nilang pagkakamali. Noong 2025, naitalang 100 at 43 insidente kung saan tinamaan ng Rusya ang sarili gamit ang sarili nilang glide bombs o average na 11.9 insidente kada buwan. Mas matindi noong 2024. Tinamaan ng Rusya ang sarili nila ng glide bombs ng 13.75 beses kada buwan, total na 165 beses sa isang taon. Magaling ka, Rusya? 25 beses mo lang binumba ang sarili mo. Yan na ang pinakamagaling mong nagawa. Maaring masaya ang Kremlin na isang dagok na lang sa sarili nila, imbes na 2. Pero ang mga karaniwang Ruso na ramdam ang bagsik ng sariling sandata ay hindi natutuwa. Sobra pa rin ang 25 insidente ng friendly fire. Yon ang sasabihin sana ng taga Dobova sa Belgorod, Rusya, na tinamaan ng glide bomb noong Mayo 16 kay Putin at mga kasama niya. Siguro masasabi nila yun kay Putin. Pero hindi na ngayon, dahil pinatay sila ng makapangyarihang glide bomb na tumama sa bahay nila. Iniisip namin na ang mga tao sa Rusya ay talagang naiinis na sa puntong ito. Sa totoo lang, matagal ng problema ang pananama ng Rusya sa sarili nito. Noong Abril 2023, iniulat ng Business Insider na isang Russian fighter jet ay aksidenteng bumomba sa sarili nitong teritoryo. Muling naganap ang insidente sa Belgorod na nakakainteres dahil nangyari ito bago ipinakilala ng Rusya ang glide bomb sa digmaan. Tinawag ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang insidente bilang abnormal na pagbulusok ng mga munisyong panghimpapawid. Ibig sabihin, aksidenteng inatake ng piloto ng Su-34 ang sarili niyang mga kababayan. Maaring isa siya sa mga nauna, pero hindi siya ang huli. Halos 1 taon na at inuulit na naman ito ng Russia. Sa pagkakataong ito, glide bombs ng gamit habang inilulunsad ng Russia ang isa sa mga malulupit itong pag-atake sa himpapawid laban sa lungsod ng Kharkiv sa Ukraine. Hindi ayon sa plano ang naging pag-atake. Isang piloto ng Russia ang nagkamaling nagbagsak ng kanilang mga bomba sa, tingnan natin ang ating tala dito, Belgorod. Russia, bakit pa ulit-ulit tinatamaan ng sarili ninyong bomba ang border city ninyo? Hindi ba sapat ang ginagawa ng Ukraine sa Belgorod, kaya pati mga piloto ninyo nakisali? Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng matagal na problema ng Russia sa katumpakan ng kanilang sandatang panghimpapawid na lumala pa mula nang gamitin nilang glide bombs sa labanan. Ayon sa isang artikulo noong Hulyo, 2024 natuklasan ng Washington Post na may mga pumalyang glide bomb ng Russia na natagpuan ng mga sibilyan at madalas ay hindi alam ng Russian Defense Ministry kung kailan ito pinakawalan. Karaniwang nananatili sa pinagbagsakan ng ilang araw ang mga hindi sumabog na pumatay sa mga Ruso bago matuklasan. Iyan ang sukdulang kahusayan ng militar ng Russia. Ang hindi mo alam na binabomba mo na pala ang sarili mo. At pagkatapos ay wala kang ginagawa tungkol sa mga bombang iyon kapag bumagsak na, ay parang akma lang sa Russia sa kampanya nila sa Ukraine.
Ibinunyag din ng parehong outlet na ang mga lokal na otoridad na humaharap sa mga aberya ng glide bomb ay dumaan sa isang kawili-wiling pagbabago kung paano nila hinaharap ang problema. Noong unang nangyari ang mga insidente ng friendly fire, medyo bukas ang mga otoridad tungkol sa kung ano ang nangyari. Naging bukas sila ayon sa kakayahan ng Russia, tulad ng pahayag sa kakaibang pagbaba ng aviation ammunition. Pagsapit ng 2024, huminto na ang mga autoridad sa pagbanggit ng bala at naging malabo ang kanilang pahayag. Ang sinasabi na lang nila ay may sumabog. Siguro dahil nakakahiya pa ulit-ulit aminin na mga piloto ng Russia ay nagpapasabog ng bomba sa sarili nilang teritoryo. Tandaan na mayroong 165 na insidente ng ganito noong 2024. Malamang na parang sirang plaka na kung kailangan pang ipaliwanag ng Russia kung bakit may sumasabog sa tuwing may insidente. Balikan natin ang natuklasan ng MOD. Sa loob ng 3 taon, nabomba ng Russia ang sarili nang hindi bababa sa 330 beses. Malaking problema ito at nadudulot ng tanong, anong nangyayari? May ilang dahilan kung bakit patuloy na sinasaktan ng Russia ang sarili na tatalakayin natin mamaya. Isa sa pangunahing problema ng Rusya sa glide bombs ay hindi talaga ito dinisenyo bilang precision weapon. Malinaw na yon mula sa orihinal na pagsusuri ng mga sandata nang unang lumabas ang mga ito noong unang bahagi ng 2024. Noong panahong yon, nagbigay ang BBC ng mga pangunahing detalye. Ginagawa ang mga glide bombs sa pamamagitan ng pag-convert ng mga lumang Soviet-era na dumb bomb bilang medium-range na mga bala gamit ang mga glide kit. Isa ito sa pinakamatalinong ideya ng Rusya mula na magsimula ang pananakon ni Putin. May espesyal na pakpak ang kit na bumubuka kapag inihulog ang bomba, kaya kaya nitong mag-glide ng ilang dosenang kilometro sa target. Pinayagan ng mga glide bomb ang Rusya na magpakawala ng mga pampasabog mula sa labas lang ng abot ng depensa sa impapawid ng Ukraine. Gayunpaman, may kapalit itong kahinaan na hindi ito eksakto. Unang ginamit ng Rusya ang basic satellite navigation kits sa glide kits para mapanatili ang direksyon nito. Karaniwan, natatamaan nito ang target, pero kulang pa rin ito para bigyan ng eksaktong pagtama na kailangan ng Rusya para sirain ng tiyak ang mga infrastruktura o ari-ariang militar. Pero maaring malampasan ng Rusya ang kakulangan ng katumpakan ng kanilang mga bagong sandata sa pamamagitan ng paggamit ng napakaraming bilang ng mga ito. Imbes na isang bomba lang, daan-daan hanggang libu-libong glide bomb kada buwan nang hinuhulog ng Rusya sa isang target. Halimbawa, nagpakawala ang Rusya ng halos 3,500 ganitong bomba mula Enero hanggang Abril 2024. Lalo pang tumaas ang bilang mula noon. Noong Marso, 2026, nagpakawala ang Rusya ng 7,987 glide bomb sa Ukraine ayon sa ulat ng Kyiv Independent. Bagong record ito ngayong buwan at mas mataas ng 1,500 kaysa sa dating Pebrero record. Ang mga numero ay bahagi lang ng kwento. Ang glide bomb ng Rusya ay mga Soviet-era na sandata na ginamitan ng modernong glide kits. Hindi kailanman magiging perpekto ang kombinasyon yan. At kapag libu-libong glide bomb ang inilulunsad mo bawat buwan, natural lang na may ilan sa mga kit na ginagamit para gawin ng mga bombang yon ang magkakaroon ng depekto sa paggawa na magpapalayo sa mga ito sa tamang direksyon. Maaring magdulot ng problema ang satellite navigation. Kung gagamit ng electronic warfare ang Ukraine para i-jam o guluhin ang mga signal na ipinapadala sa isang glide bomb, laging may posibilidad ng bomba ay bumagsak sa hindi inaasahang target. Marahil iyon ang dahilan kung bakit matindi ang tinamong pinsala ng Belgorod. Bilang border region, malamang direktang naapektuhan ito ng mga countermeasure sa electronic warfare at ideal din para maglunsad ng glide bombs. Isa itong masamang kombinasyon na nagresulta na sa pagbagsak ng mga bombang Ruso sa ulo ng sarili nilang mga mamamayan. Pero may mas malalim pang nagaganap dito. Tinutukoy ng MOD ang dalawang problema na nagdadala sa estratehiya ng Russia sa glide bomb mula katanggap-tanggap patungong mapaminsala para sa Russia. Maaring mabago ng mga problemang ito ang lahat. Pero bago natin talakayin kung anong mga ito, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Marami pa nito, kaya huwag kalimutang mag-subscribe kung may natutunan ka sa channel. Ang problema numero 1, ayon sa MOD, ay simple lang. Napakasamang pagsasanay. Dapat madali lang para sa bihasang piloto ang maglunsad ng glide bomb. Paliparin ng jet, itutok, at paputukin. Ang bomba na ang gagawa ng natitira. Mukhang hindi na kaya ng mga piloto ng Rusya gawin yan na yon. Ayon sa ulat ng intelihensya ng Britanya, malamang nagaganap ang mga insidente dahil sa kakulangan sa pag-armas ng eroplano bago mag-take off at maling pagpapatupad ng mga crew sa misyon. Sa madaling salita,
Hindi maayos na nilalagay ng mga support crew ang glide bomb sa mga fighter jet. At kahit na mailagay man, parang naglalaro pa rin ng Russian roulette ang mga piloto. Hindi mo masasabi kung kailan may papasok sa cockpit na kulang sa training at hindi magawa ang simpleng gawain na madali lang sana sa may kakayahan. Alam na ng mga sumusubaybay sa training ng Russia, simula ng salakay ni Putin ng Ukraine. Nakulang sa training, isa sa mga dahilan ng madalas na friendly fire gamit ang glide bomb. Noong Setyembre 2022, lumabas na pinaikli ng Russia ang training ng mga bagong sundalo para tugunan ang kakulangan sa tao mula sa special military operation na tumagal ng maraming buwan lampas sa inaasahan ni Putin. Lumipas ang mga taon, mas lumala pa ang kanilang kapabayaang pagsasanay. Bumaba palalo ang Russia mula sa pagsiksik ng maraming training sa napakaikling panahon hanggang sa halos wala nang ibinibigay na pagsasanay. Dahil alam nilang karamihan sa mga sundalong ipinapadala nila sa Ukraine ay magiging pambalalang sa kanyon. Ayon sa United 24 Media noong Pebrero, 5 hanggang 10 araw na lang ang pagsasanay ng bagong recruit ng Russia bago ipadala sa harapan. May pattern dito. Bago 2013, sinanay ng Russia ang mga sundalo ng 5-6 na buwan bago pumasok sa hukbo. Noong 2013, ginawang 3 buwan ang pagsasanay. 1 taon bago simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Ngayon, dapat makatanggap ang mga conscript sa Russia ng 4 na buwang training, habang ang mga contract soldier ay dapat makatanggap ng 172 oras. Wala sa dalawang grupong yon ang nakakatanggap ng sinasabi ng Russia na ibinibigay nito. Maaaring isipin mo na ang mga problema sa pagsasanay na nararanasan ng mga karaniwang sundalo ay hindi makakaapekto sa mga piloto. Ang mga tauhang ito ay kailangang magpalipad ng komplikadong makina, kaya siguradong binibigyan sila ng Russia ng sapat na oras. Dapat lang. Tandaan, 436 na eroplano at 353 helikopter na ang nawala sa Russia mula simula ng digmaan ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Maraming bihasang piloto ang namatay, kaya bumaba ang kalidad ng pagsasanay ng Russia sa kanilang mga piloto. Maraming piloto ng Russia ang nawala agad dahil sa kulang sa tamang pagsasanay at sa pilitang paggamit ng mga lipas na kagamitan, ayon sa Royal United Services Institute. Halos wala sa mga piloto ng Russia ay hindi nasanay sa close air support para sa ground forces. Dahil sa dami ng mga namatay na piloto at malinaw na pangangailangan na magpalipad ng mas marami pa, hindi na dapat ikagulat na nagmamadali ang Russia at nilalaktawan ang ilang bahagi ng pagsasanay ng mga piloto. Ginagawa na nila yon bago pang digmaan sa Ukraine. Ngayon, masyadong marami sa mga piloto ng Russia ang hindi pa sapat ang kaalaman sa kanilang mga eroplano para magpakawala ng glide bomb nang hindi tinatamaan ang sarili nilang teritoryo. Hindi gaganda ang problemang ito. Ayon sa Defense 24, noong Mayo 22, anino na lang ng dating lakas nito nung Soviet era ang Air Force ng Russia. Dahil sa mababang pangangailangan para sa mga piloto, bago ang digmaan sa Ukraine at sa pagsasama-sama, mas kaunti na ngayon ang aviation school sa Russia kaysa nung bago bumagsak ang Berlin Wall. Napakaluma na ng mga training aircraft at ang pinakamaganda na lang na maaring asahan ng karamihan sa mga piloto ay ang mga lumang modelo ng Su at MiG. Kahit magtatayo ang Russia ng 3 bagong paaralan ng piloto sa 2026, hindi pa rin ito sapat o mabilis para sa mga kailangang pagbabago. Ang mahinang pagsasanay ay nangangahulugan na mas maraming glide bomb ang mahuhulog sa teritoryo ng Russia. Malamang sa Belgorod. Pasensya na, Belgorod. Problema na sa Rusya ang pagsasanay. Pero may isa pang mas malaking problema sa likod nito. Hahayaan nating ipaliwanag ng British intelligence. Ang dalas ng mga insidenteng ito ay malamang na nagpapakita ng antas ng pagkapagod ng mga tauhan sa himpapawid at sa lupa ng sandatahang lakas ng Russia, pati na rin ang kakulangan sa sapat na pagsasanay. Hindi lang pagod ng mga tauhan ng hukbong panghimpapawid ng Russia ang problema. May iba pa tayong tinutukoy. Maaring sanhi rin ng matinding pagkapagod ng mga lumang eroplano na naglulunsad ng glide bombs ang pagdami ng insidente ng friendly fire. May lohika sa sinabi ng intelligence ng UK. Ang mga piloto at crew ng Rusya ay lumilipad ng mahigit 200 sorties kada araw laban sa Ukraine, nagpapakawala ng 100 at 80 hanggang 250 glide bombs. May saysay na magsimulang maging salik ang pagkapagod. Araw-araw, paulit-ulit lang. Umakyat, nagpapaputok, at bumababa ang mga piloto. Ang mga tauhan ay nagtatrabaho ng walang tigil para matiyak na ang mga eroplanong ginagamit ng mga piloto ay kayang gawin ang 3 bagay na ito. Natural lang na kapag sobrang pagod at puyat ang mga tauhan, nagkakamali sila. Namamatay ang mga Ruso dahil sa mga pagkakamali at di makatotohanang hinihingin ni Putin, hindi dahil sa Ukraine.
Nakakaranas din ng pagkapagod ang mga eroplano. Madalas gamitin ng Russia ang mga fighter jet gaya ng Su-34 sa kanilang glide bomb campaign. Hindi naman hindi matalo ang mga jet na yon. May hangganan ang kanilang serbisyo. Karaniwan ay nasa paligid ng 6,000 oras para sa mga jet ng Sukhoi. Ang walang tigil na mga misyong panghimpapawid na ipinag-uutos ni Putin ay nagdudulot ng mabilis na pagkaubos ng buhay serbisyo ng mga eroplano ng Russia. Nagsisimula na tayong makakita ng ebidensya na ganito nga ang nangyayari. Ayon sa Defense Express, noong Enero 2025, 550 sa 1,000 at 200 aktibong eroplano ng militar ng Russia ay malapit nang matapos ang buhay serbisyo. Hindi kayang tapatan ng Russia ang ganitong pagkawala, kaya't patuloy nilang pinipilit gamitin ang mga eroplanong dapat nang iretiro para mapiga ang huling lakas bago tuluyang alisin. Pagdating ng Pebrero 2026, may ilang kawili-wiling larawan na lumabas mula sa Lipetsk Air Base sa Russia. May buong libingan ng eroplano sa base na yon. Ayon sa Aerospace Global News, ang libingan ng eroplano na yon ay naglalaman ng 56 na MiG-29, 25 MiG-31, 2 Su-24, 3 Su-25, at 7 Su-27. Ayon sa parehong outlet, hindi bababa sa 23 eroplano ang inilipat sa storage ramp sa Lipetsk mula Hunyo 2020 hanggang Hunyo 2025 na nagpapakitang marami pang naghihintay na i-decommission. Ipinapakita nitong naubusan na ng Russia ng Soviet-era na eroplano. Ibig sabihin, kailangang mas madalas magsorti ang mga bagong jet tulad ng Su-34. Kaya mas mabilis mauubos ang lifespan nila habang tumataas ang demand ni Putin sa glide bombs. Ngayon, pagsamahin mo ang mga eroplano na malapit nang matapos ang kanilang buhay serbisyo at mga pagod na crew at piloto, ano ang makukuha mo? Dobleng tindi ng pagod na mas madalas kaysa gustong aminin ng Russia ay nagdudulot ng eksplosibong resulta. Kaya ang totoong kwento dito ay hindi lang na may problema ang Russia sa mga presisyon na sandata. Totoo naman yon. Hindi kayang gawin ng Russia ang karamihan sa pinakamakabago nilang sandata nang walang makinang at piyesang galing kanluran, kaya umaasa sila sa glide bombs. Ang tunay na kwento ay ang kabiguan sa Russian Air Force. Kulang sa pagsasanay ang mga piloto, lalo na matapos mamatay ang maraming veteranong piloto ng Russia sa simula ng digmaan. Ang mga bagitong piloto at ang kanilang mga crew ay napapagod sa walang tigil na paglipad ng mga misyon gamit ang mga eroplanong malapit na o lampas na sa kanilang itinakdang panahon ng serbisyo. Hindi na nakakagulat na nasasaktan ng Russia ang sarili nito kapag isinasaalang-alang mo ang lahat ng ito. Sa totoo lang, mas nakakagulat na hindi mas madalas mangyari ang mga insidente ng friendly fire. Mananatili ang glide bomb strategy, kaya mas marami pang Ruso ang mamamatay. Anong pakialam ni Putin? Halos 1.37 milyong sundalo ng Rusya nang pinadala niya sa kamatayan sa Ukraine. Hindi siya mag-aalala sa glide bomb na tumatama sa mga syudad ng Rusya, di tulad ng mga sibilyan na pinapatay ng sariling militar. Pwedeng umupo lang ang Ukraine at panurin ng Rusya na sinasaktan ng sarili nito. Hindi naman kailangan ng Ukraine ng tulong sa pagpatay ng mga mananakop na Ruso. Habang binubombaan ng mga piloto ni Putin ang mga Ruso gamit ang sarili nilang mga bomba, ipinapakita ng Ukraine kung ano talagang ibig sabihin ng pagiging eksakto. Nalaman ng mga berdugo ng Bucha na kapag may target ang Ukraine, siguradong tinatamaan nila ito. Maraming berdugo ang patay o sugatan dahil sa isang kahangahangang drone strike sa digmaan. Panurin ang aming video para sa karagdagang detalye. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang kwento tungkol sa kakulangan ng Russia at pagkatalo ni Putin sa digmaan. Salamat sa panonood.